Ganito ang gumagawa ng truth table, okey. At tulad ng sabi ko kanina sa inyo, ang isang statement has two possible result. Puwede itong maging true, puwede itong maging false. Okay. So ganito 'yon. Ah, kunwari, itong, ah, statement P, okay. The shape has three sides. So if at saka ito namang statement Q, it is a triangle. It is a triangle. Na puwede rin na yung itinuturo ay maaaring totoong triangle, pero baka hindi naman triangle. Okay. So ayun. So ibig sabihin kung itong statement B has two possible outcome, puwede siyang maging true, puwede siyang maging false. Gano'n din naman ang statement Q. Puwede rin siyang maging dalawa ang kanyang outcome. Okay. The shape has three sides. Okay. Hindi natin nakikita. Baka nga naman three sides. So kung siya nga ay three sides, ay di true 'yon. Okay. So ilalagay natin dito 'yon, true. Ibig sabihin, ang statement P can be true. Okay. Ngayon, it is a triangle. Puwede rin true. Baka nga naman yung itinuturo niya ay isa ngang triangle. Okay. So, possible na yun ay true. Okay. So, ang ating second statement can also be true. Ang ibig sabihin niyan, habang ang first statement ay true, puwede ring ang second statement ay true. Another possible. Ano pa, 'di ba sabi ko nga sa inyo, ang statement puwedeng true or false. So, another scenario, puwedeng the shape has three sides yung itinuturo, maaari nga na three sides kahit na hindi natin nakikita. Okay, so that is true. Pero baka naman iba yung itinuturo, baka naman hindi triangle ang itinuturo. So therefore, this could be false. Okay. Ibig sabihin, kung ito ay true, kung ito ay true, dahil ito'y may false at saka true, 'pag itinambal ko yung true nito, doon sa true nito, ayun yun. Pagka naman itinambal ko ang true nito, doon sa false noon, eto yun. Sana hindi nalito. Okay. Another scenario. Pwedeng ito'y false. Okay. Kunwari ito'y false. So siya, itatambal ko rito sa it is a triangle na maaaring maging true. Maaaring maging true. So ang magiging combination natin ng outcomes, kung ang first statement ay false, maaari namang ang second statement ay true. So eto yon. Ayan ang nangyari diyan. Ang first statement ay false, pero ang second statement ay true. Okay. Ngayon, itong false na ito ay pwede kong itambal doon sa second statement na pwede ring maging false. Kaya ang another outcome ay false. Ibig sabihin, pagka meron tayong dalawang statements, tatandaan niyo yan, anumang statement, hindi man ito, basta't gumawa kayo ng dalawang statements. Ibig sabihin, pag ikinombine natin yung gumawa tayo ng compound statements, ibig sabihin, ito yung mga possible na magiging result. Ayun, ikinumpara ko ang statement P kay statement Q. Okay, puwedeng ang lumabas ay pareho silang true. Puwede namang ang statement P ay true, ang statement Q ay false. O puwede namang ang statement P ay false, pero ang statement Q ay true. Puwede namang statement P ay false at ang statement Q ay false din. Okay, I hope that is clear, ha? Okay, itutuloy natin, ha?